Hello mga suke! Gusto mo ba ng pagkakakitaan? Nag-iisip ka ba ng negosyo na patok at budget meal na kayang-kaya ng masa? Tiyak na mag-enjoy ka sa magandang balita na to mga suke. Tara, samahan niyo ako sa another trip adventure na talaga namang mag-enjoy ka at the same time ay may pagkakakitaan. San ka pa, di ba? Introducing the Marunggay team with our four babies, of course, Thunder and Amber. 7:30 a.m. nang kami ay umalis from QC to Tarlac. Dahil tayo ay patungo sa Carillo Cabute Farm na pagmamayari ni Mr. Drew Carillo at ng kanyang butihing may bahay. Ang nasabing farm ay sinimulan ng mag-asawa 2019 before ng pandemic at napalago nila ito. Batay kay Sir Drew, sila ay nagsimula lamang sa 1,000 or 1,000 pesos hanggang sa napalago nila ito at nag-expand at nakabili ng mga sasakyan para sa mga delivery orders at nakapagpatayo nga ng mga building for expansion. Based kay Daniel na pamangkin ni Mr. Drew, they are also planning to have a new building to where visitor could stay while in boot camp. Yes, you heard me right. Sir Drew is also giving training and seminar for free for those who are willing to learn how to grow mushroom and how to make protein bags. Dahil first time natin na pumunta sa place nila Mr. Drew ay di maiiwasan na maligaw. Buti na lang at walang traffic dahil holiday. Madali lang namin nabaybay ang farm at nakita namin yung pangalan ng farm at agad-agad namin tumungo. At bumungad nga sa amin ang napakalawak at napakainit na mango farm at akala nga namin ay naligaw na naman kami. Dahil walang traces ng Cabute Farm dahil sobrang init. So, siguro mga 500 meters away pa nang nakita namin yung gate ng Carillo Cabute Farm at agad-agad na kaming tumungo. And of course, dahil nga malayo, itong gate na to doon sa facility nila ay kailangan mong mag-doorbell. Yan ang purpose ng doorbell. And yan, hindi nga nagtagal at tumungo na nga to si Daniel. So, yan po si Daniel ang pamangkin po ni Sir Drew. Kung saan siya po yung naiwan at dahil nga wala si Sir Drew dahil nga may delivery sila sa Nueva Ecija kaya hindi na kami nagpangabot. So, well, next time, meron pa naman next time para kami ay makapag-usap at attend din tayo ng bootcamp of course para matutunan natin kung paano ang mag-culture ng mushroom. At agad-agad na kami tinungo ni Daniel sa facility. So, ito yung unang-unang makikita ninyo yung mushroom na malaking mushroom. It's like a shed or ewan ko anong tawag dyan. Ayan, so may mga mushrooms dyan. So kung makikita nyo yan sa YouTube and sa other platform ni Mr. Drew, kung saan makikita nyo yung mga mushroom na tumutubo dyan. Kaso lang that time dahil nga na late kami and kailangan mag-harvest ng morning para fresh yung kanilang mga mushrooms na makukuha. And this is also the pond. So meron silang ditong tilapia at meron ding hito. So, sabi ni Daniel yung purpose daw, dahil yung tubig daw noon yun yung ginagamit na pampataba or pandilig doon sa kanilang mga kabute. So, double purpose. Wala ngang nasasayang dito mga basura dahil lahat ay nagagamit. Kaya napakalinis itong farm. So, ito si Ate Josie. Siya ang katiwala at pinakamatagal na nagtatrabaho dito sa Cabute Farm ni Mr. Carillo. So, this is the facilities where you can see dito ginagawa sinasanitize yung mga tao para malinis at tiyak na walang contamination. So dito yung lutuan, dito prepare niluluto ang mga kanilang mga kabute. So yan yung windmill. They are also using solar para sa kanilang mga alternative para sa mga appliances. So dito nga dinala tayo ni Drew dito sa kanilang kabute farm. Ito yung isang room which is you can see, ayan, may kabute ng mga tumutubo. Sabi nga ni Daniel, katatapos lang niya mag-harvest, so hindi na namin nabutan. Well, anyway, guys, sa mga gusto na mag-try ng kabute na negosyo, ito po ay kayang-kaya at napakamasa po ng presyo. Sa mga hindi pa po alam at gusto lang maka-experience katulad namin na makapagpatubo ng mushroom, ang protein bags po dito ay 25 pesos lamang. At maaari na po kayo makabili na pangsimula at para matry nyo kung paano
ang mag-farm or paano mag-culture, mag-alaga ng mushrooms. So makikita niyo po yung marinig niyo po yung interview sa part 2 ni Ate Josie kung saan po ay malalaman niyo yung ibang information kung paano po gumawa at paano ilang buwan or ilang araw ang preparation ng kanilang mga mushrooms. So ito po yung mga produkto nila, ito po yung sasakyan delivery, isang truck po nila, which is yung isa po ay ginamit ni Mr. Drew para magatid. So ito na nga po, pauwi na po kami at papunta kami sa iba pang destination. So I hope you enjoy guys, and sana po ay may natutunan kayo. Yan po yung you can contact Mr. Carillo Cabote Farm sa Facebook, sa kanilang page.